una sa lahat, syempre, we need to point out what happened in the society today. Madami ng mga nangyayari, minsan hindi pa natin inaasahan. I would like to share something na, actually, ito ay na-share ko noon doon sa virtual life group namin. Nung last two Fridays yata. Kasi, minsan, nakakalimutan natin yung kahalagahan ng pagkaalam at pag-apply sa kung bakit tayo naging Kristiyano. Sa totoo lang, sa aking obserbasyon na lamang, mayroong mga kabataan na matagal na sa pananampalataya pero nalimutan nila yung essence kung bakit sila naging Kristiyano, kung bakit nila tinanggap si Kristo. If we think na tinanggap natin si Kristo dahil parang sa kasiyahan lang, what will be the sense? Diba? And at the same time, if we think that when Jesus rose from the dead, alamat lamang, paano yan? Kaya nga, ang gusto kong ipinpoint sa ating lahat, yung kahalagahan ng hindi naman pag-aalala, I mean pag-alaala o pagkakaroon ng remembrance o pag-reflect na rin. Bakit tayo naging Kristiyano? Bakit natin tinanggap yung libreng regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan? Kasi sa totoo lang, kung papansinin natin sa kasalukuyan, lalo na nung nagkaroon ng pandemya, there are some nalimutan nila si Lord. There are some na tila baga para lamang maging katuwang sa ganang sarili nila, kung ano-ano yung ginagawa nila. Minsan hinahampas nila ang kanilang katawan sa apat na sulok ng bahay. Para exaggerated yata. Hindi, ang ibig kong sabihin, kahit nung panahon na lockdown, kahit nung panahon na parang nakakulong lang tayo sa bahay, do we still remember why we became Christian? Bakit tayo nakatanggap ng salvation? If we think na yung ginawa ni Kristo sa atin, parang wala lang, ba't ka pa naging Kristiyano? Kaya nga, ipinapaalala sa atin na si Kristo ay buhay. Siya ang dapat maging sentro ng lahat. Yes, although all of us are still, minsan we are committing mistakes sometimes, but take note, we must have to rely to the righteousness of Christ. Kasi, kung sa atin lang, kung sa sarili lang natin, wala eh. Kahit sabihin mong, magbabago na ako, o kaya yung iba nga, gumagawa pa ng mga New Year's resolution pero walang kwenta, di ba? O halimbawa, yung di ba magda-diet daw sila, pero at the end of the day, wala, kain lang. Kain, tulog. Nako. Sabay tingin. Payat lahat nila. Anyway, kidding aside, ang pinupunto natin, huwag natin kalimutan kung bakit tayo naging Kristiyano. Ang daming ebidensya na magiging patunay na tayo Kristiyano eh. May katotohanan na ganap talaga. As in, may totoo talaga. Aminin man natin o hindi, kahit saan ka man lupalop, yung 1 + 1 = 2, totoo. Ganon. Kumbaga yung truth corresponds to reality. Also, totoong may Diyos na umiiral. 3 points to consider. For example, yung pinagmulan ng universe. Imagine, kahit yung mga atheist scientists sasabihin nila sa inyo na hindi totoo yung sinasabi nila na yung universe walang hanggan daw. May pinagmulan ng universe at tatanungin natin, sino may gawa ng universe? Ang Diyos, di ba? Pangalawang punto kung bakit may Diyos, yung disenyo ng universe, yung disenyo ng ating pangatawan, yung disenyo ng buhay, kahit yung cells na meron tayo na dati, simple lang, pero complex pala. Yung sa halaman, yung mga hayop, tayong mga tao, yung utak natin. Kasi kung ang tao ay kung yung mga nagsasabi na walang Diyos ay tama sila, hindi para tayong mga robot, nagre-react lang. Pero no,
We're not. We were created in the image of God. At kung titignan natin paligid natin, maisip mo na may purpose pala yung buhay mo, kapatid. Kasi kung yung paniniwala mo, walang Diyos o hindi natin alam ay may Diyos, paano mo masasabi na may purpose ang buhay mo? Diba? Kaya whether we like it or not, may katotohanan talaga. May Diyos na umiiral. Ipapangatlo ko pa, morality. Bakit? Kasi kahit ang isang bata, alam niya kung anong tama at mali. Tayo pa kaya? Diba? Kung mali yung pagpatay, obviously mali talaga. Kung tama yung ginagawa natin ng kabutihan, kahit sa panahon na ganitong sitwasyon, tulad ng pag-share, yung meron tayong binibigay or ano, doon na natin maisip na mayroong objective moral standard. Kanino nanggaling? Sa Diyos na lumikha ng lahat. Kasi kung sinasabi na relative morality lang yan, yung tipong, okay lang na gumawa ng ganyan, okay lang na magnakaw, okay lang na pumatay. Di ba parang bukod sa awkward, pero sinasabi natin na, okay lang pala na gawin natin, even though in reality, sa mata ng Diyos, hindi. Di ba? So doon pa lamang, makikita natin na may Diyos talaga. At kung titingnan natin yung Biblia, talagang merong Diyos. Na siyang lumikha ng lahat, na siyang nagsusustain ng lahat, na siya ang standard kung anong tama. Also, miracles, mga himala sa buhay natin. But take note, itong tanong, ano yung greatest miracle na nangyari? Pinakadakilang himala. Bukod sa buhay natin, bukod sa buhay, kung paano tayo naging Kristiyano. Yung sa Bible, tingnan natin, ano yung pinakadakilang milagro na naganap o greatest miracle? Yeah. Pero meron pang isa. Gusto nyo malaman? In the beginning, God created the heavens and the earth. Bakit? Kung totoo yung nangyari yun, na in the beginning, mula sa wala, nilikha ng Diyos ang lahat, at dahil siya ang Diyos ng buong universe, He can do all things. Diba? Like, the parting of the Red Sea, nung si Jonas ay nasa loob ng isang malaking isda, nabuhay pa siya doon ng 3 araw. Nung binuhay ni Kristo si Lazaro, nung si Jesus ay muling nabuhay, at take note, yamang nangyari yung creation na yan, at dahil may Diyos tayo na He can do all things, di ba masasabing napaka-amazed na talaga may himala na nangyayari? Araw-araw sa buhay natin. Di ba? Kaya may katotohanan talaga, may Diyos na umiiral, may himala. At kamusta ang Bible natin? Kahit ang mga archaeologists, kahit sino man yung mga nag-aral, sasabihin nila sa inyo, kung ano yung nakatala sa Biblia, totoo. Kasama na yon yung hindi lang isa, yung pinakadakilang bagay na masasabing patunay na si Jesus nga ang kailangan natin. Yung sinabi niya, muling pagkabuhay. At yamang kung anong sinabi ni Jesus ay totoo, hindi ba makapagtitiwala tayo sa Kanya? Diba? When Jesus said, I am the way and the truth and the life, and no man comes to the Father except through me. When Jesus said this, ito ay absolute. Hindi siya relative. Kasi pag sinabing relative, si Jesus ay isa lamang sa mga dan. Wrong. When Jesus said, no man comes to the Father except through me, He meant that. Sinabi niya yun, na siya lang ang daan ng kaligtasan. At dahil dyan, makapagtitiwala talaga tayo sa kaligtasan na mayroon tayo. Na since the point of time, ipinadala ng Diyos sa atin si Kristo. Di ba? Dahil sa dakilang pagmamahal niya sa atin, even though in reality we are wretched one, tayo ay mga talagang mukhang mga basahan kumbaga. Kahit anong gawin natin mabuti, walang kwenta yan. But when God sent His Son to die on the cross on our behalf, tayo nagkaroon ng pag-asa. Nagkaroon tayo ng connection sa Ama. And when Jesus rose from the dead,
nagkaroon tayo ng mas maganda at mas malaking pag-asa na balang araw, it's either na tayo mamamatay sa lupa o kaya yung magkakaroon ng tinatawag na rapture. Makakapagtiwala tayo na makakasama natin si Lord sa langit. Kaya nga, bilang remembrance tuloy, bilang paalala sa ating lahat, it is important to us na kailangan natin tumayo sa foundation ng faith. We must have to pray that the Holy Spirit will be always guiding us while we are reading the Scriptures. Habang tayo nagsasabuhay kung anong sinabi ng Word. Habang tayo gumagawa ng mga bagay-bagay na para lamang sa Kanyang karangalan. Kasi sa mundong ito, aminin man natin o hindi ito biro. Ang daming mga kabatang Kristiyano sa kasalukuyan, pero hindi sila grounded. That's why we must have to go back to the basics, kumbaga. We must have to go back to what the Bible really says. Kasi ang daming bagay na nakakaligaw sa atin ngayon. It's either yung mga lustful desires, yung mga bagay na kung ano-ano na lang man, yung mga bagay-bagay na pwedeng maging dahilan para mahulog ka. And then ito praise God sa mga bagong mukha na nakita ko, especially sa kanya na nakatanggap ng salvation. Here is my simple request, not only to you but to all of us here. Sometimes we must have to go back to the basics. We must have to know why God did this to us. Bakit niya ito ginawa? Even though reality, kung tutusin, diretso na tayo sa kumunoy ng kapahamakan eh. Diba? But since God loves us so much, kahit alam natin na siya ay banal, siya ay makatarungang hukom, pero mahal kanya, kapatid eh. Nilikha tayo ayon sa kanyang larawan. And since God loves us so much, si Kristo patuloy pa rin siyang kumakatok sa isipan ng bawat tao ngayon. Hindi lang ngayon, araw-araw yan. Hindi ba ito rin yung panahon para, lalo sa mga Kristiyano na nandirito ngayon, sa atin, isa-isip natin yung mga ginawa ng Lord sa buhay natin. Kung ang Diyos natin ay malupit, baka haya lang tayo sa impyerno eh. No. Kaya nga ginawa ng Diyos yan kasi mahal niya tayo. Sabi ng kasulatan nga, na basahin ko na lang. Dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9. Itong sabi niya the Lord is not really being slow about His promise as some people think. No, He is being patient for your sake. He does not want anyone to be destroyed, but wants everyone to repent. But remember, meron naman tayong kalayaan na mag-isip. Meron tayong kalayaang magpasya. Pero kung ikaw, ang pasya mo ay ginamit mo sa tama, which is, you accepted Christ as your Lord and Savior in your life, isa ang ibig sabihin doon, kapatid, ginamit mo yung free will mo para magpasya ng tama, at bukod dyan, nagkaroon ka pa ng pag-asa. Kasi at the end of the day, dalawang uri lang ng tao lang yan. Ayon kay C.S. Lewis. Si C.S. Lewis, papakilala ko lang, dati siyang hindi naniniwala na may Diyos. Pero, naging Kristiyano siya at the end of the day. So sabi niya, dalawang uri lamang ng tao at the end. Yung isa na sasabihin niya sa Diyos, thy will be done, o yung isa na sasabihin ng Diyos sa kanya, thy will be done. Anong ibig kong sabihin?
Di ba parang nakakaliton eh? Hindi, naiintindihan ko. Naintindihan naman. Okay. Okay ba? Naintindihan ba? Ganito Hindi, ang ibig sabihin kasi dito. Hush! Ang isang ibig sabihin doon. Di ba binigyan tayo ng Lord ng pagpapasya ng kung pipiliin natin siya, hindi naman tayo robot, di ba? Pero, di ba, sabi ko na, kung ang pasya mo ay tanggapin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay mo, it is the right decision that you have done in your life. Yan sabi ko. But if you choose not to accept His gift, maaaring sasabihin ng Diyos sa'yo, sige, kalooban mo na masunod. Kaya kung mayroong mga tao na nagsasabi, kung mahal tayo ng Diyos, bakit ang daming tao nadadala sa impyerno? Isa lang sagot ko dyan. Isa lang sagot natin. Pasya nila yun eh. Sila ang nagpasya. Kumbaga, binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon kung saan sila mamimili. Diba? And since God loves us so much, binigyan niya tayo ng kakayahan na magpasya. It is up to us right now kung yung bagay na gagawin mo papunta sa kalooban ng Diyos at susundin mo siya, o yung sarili mo lang yung susundin mo. Kaya at the end of the day, tayo lang din ang magpapasya doon eh. But since we accepted Christ, since we accepted the free gift of God of salvation, since we put our trust in Him, since dahil sa point na yan na tayo ay nakatanggap ng kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya lamang ng ating Panginoon, kapatid, tama lang yung ginawa nating pagpapasya. And that's why we are here. Now, why we are doing this? Bakit tayo may fellowship? Bakit tayo gumagawa ng mabuti? Bakit tayo nagkakaroon ng mga pagtitipon na tulad ng pagsamba, word of God, or some sort? Hindi para maligtas, kapatid. Ginagawa natin yan dahil tayo ganap ng ligtas. Tayong mga anak niya. Kaya nga sabi ni Pablo sa Ephesians 2 verse 10, tayo ay handiwork o masterpiece ng Diyos. Diba nakaka-amaze? Na ang may likha ng universe at ang lahat-lahat ng bagay, ikaw, ako, tayo at the end of the day, nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Kaya nga, malaking reminder sa atin ngayon. And as we go on to move forward in any way, shape, or form, ano man yung ginagawa natin ngayon, whether ikaw ay kagigising mo lang, okay, yung sa mga nasa high school o elementary na nagmo-module o sa college ay minsan online class, o kaya, for example, sa akin na nagwo-work as a public school teacher, ganun, o kahit sino man sa atin na nandito, o kaya siya na nagtatrabaho minsan. At the end of the day, huwag natin kalimutan yung kadakilaan at yung pagmamahal na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi at the end of the day, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. O kahit ngayon pa nga minsan. But you know what? Dahil alam natin na mayroon talagang absolute na katotohanan, dahil alam natin may Diyos, dahil alam natin na may himala, dahil alam natin ang Biblia ay salita ng Diyos, dahil alam natin na si Jesus lamang ang daan ng kaligtasan, hindi ba magkakaroon talaga tayo ng mas matibay na pananampalataya sa Kanya? Na sa araw-araw na ginawa ng Diyos sa ating buhay, marirealize natin kung gaano siya kadakila. Hindi tayo magsasabi ng praise the Lord sa Kanya. Kasi alam nyo, ang pagiging Kristiyano, hindi tayo nananampalataya na para tayong mga bulag na nagtitiwala sa bulag. Diba? Marami ng mga ebidensya dyan na minsan hindi pa natin napapansin. But since God gave us this perfect gift of salvation, maganda rin na ibahagi natin ito sa iba. Mahalaga rin na bilang mga anak ng Diyos, mag-reflect sa atin yung pagmamahal ni Kristo
tayo ay kumbaga matatawag na ambassadors. Sabi nga ni Kristo, pasikatin natin ang ilaw sa harapan ng maraming mga tao upang makita nila mga mabubuting gawa na ating ginagawa at maluwalhati nila ang Ama na nasa langit. So, it is a big reminder to all of us, lalo sa panahon ngayon na minsan hindi natin alam. Hindi natin alam kung anong susunod na mangyayari. But since we have Christ in our hearts and our minds, ating ipagpatuloy yung pagsasabuhay sa kanyang mga salita. Ating ipagpatuloy na ideklara si Jesus sa buhay ng bawat isa. Mapabata man, matanda, babae, lalaki, may ngipin man o wala. Kahit sino man yan. Kung sino man yung mga nakakaharap natin. Kesyo nasa pamilya man, mga kaibigan, mga kasama sa trabaho, mga kaklase, whoever they are. Ipakita natin yung pagmamahal ng Diyos sa kanila. Whatever we are doing, we must have to do it for God's glory. At alalahanin natin kung bakit tayo naging Kristiyano, kung bakit natin siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Take note, my friends, it is all about God's glory, not us.